kongresista mudmud na mudmud sa kahihiyan matapos harap-harapang ibunyag ni Senate President Cheese Escudero ang mga kongresistang suwapang nagigil makonvict si BP Sara. Pangalan ng mga kongresistang lumabag sa batas ukol sa paghain ng Article of Impeachment, mananagot na. Pero bago ang lahat, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel na ito, please do subscribe para mas maging updated pa kayo sa mga susunod kong mga videos. Kumpirmado na nga na babalik sa Kongreso ang impeachment case na kung saan ipinagutos ng nakakataas na wala silang choice kundi tanggapin ito o kung hindi ay tuluyan na itong ililibing ng Senado. Mga kongresistang may masasamang balak sa Vice Presidente umiyak na lang ng pako dahil nawawala na ito ng pag-asa lalo na't tuluyan ng tinalikuran ng Senado ang naturang Article of Impeachment. For the end time, the most we could do during the 19th Congress, before Congress adjourns, and before the 19th Congress ends, is to issue summons. We've done that. And okay. Itong paghingi namin ng impormasyon, dagdag na trabaho siguro sa prosecution, pero ano naman ngayon, nakala ko ba gigil na gigil sila dito? Ito trabaho nila. Pero, paano makakadelay? Wala naman pwedeng mangyari. In fact, mapapabilis pa dahil habang nakareses kami, habang walang trial, habang hindi pa pumapasok ang ika-20 Kongreso, ay magagawa na nila to at mapaghahandaan. Dahil baka mamaya, si Senator Bato ay bahagi pa rin, si Senator Cayetano ay bahagi pa rin ng 20th Congress. Kung hindi namin to ginawa ngayon, paano pag ginawa nila yan pagpasok ng 20th Congress Impeachment Court? Doon pala magsisimula yan? Hindi ba magandang nasimulan na yan ngayon at baka matapos na rin yan ngayon at matuldukan na ngayon? So, asan yung delay? Ulitin ko isa lamang ang pwede naming magawa, mag-issue ng summons. Nagawa namin yun. May dagdag pa nga eh. At saka, isa pa, dapat ngayong araw yung namin gagawin yun, di ba? Di ba dapat ngayong araw namin gagawin yung pag-convene, pag-issue ng summons, ngayong araw namin gagawin, lahat to. Nagawa na nga kahapon eh. May kasabihan tayo, yung bulag minsan mas madali pang makakita kaysa sa nagbubulag-bulagan. At yung bingi mas madali pang makarinig kaysa sa nagbibingi-bingihan. Klaro ang ginawa ng Senado nitong mga nagdaang araw. Tungkol sa bulag o... Kung hindi nga gusto yun ng impeachment court ng 20th Congress, and yet the impeachment court of the 19th Congress, tinali yun na yung kamay ng impeachment Hindi. Paano kung gusto rin nila yun? Paano kung ayaw? Di pagpapasahan nyo ng 20th Congress, hindi namin sila pwedeng itali. Ulitin ba, pag sinabi ng 20th Congress, kunwari, ayaw magsumite ng Kamara nung hinihiling na resolusyon. Ayaw. Pagdating na impeachment court ng 20th Congress, sasabihin nila, hindi naman talaga kailangan yan. I move na magpatuloy tayo ng kahit hindi tayo pinansin, kahit hindi tayo sinunod, kahit hindi ginalang. Yung impeachment court. Pagbabotohan namin. Kung sino may mayoryang boto, siya masusunod. Paano pag hindi namin ginawa to? At pagdating ng 20th Congress, tulad ng sinabi ko, nandun pa naman si Senator Judges Bato and Cayetano. Doon pa lang nila ginawa to. Pagbobotohan, kung manalo, iintayin namin uli. Hindi ba nakatipid nga ng oras na ngayon, na itanong na lahat to, na ipukol na lahat to, mabibigyan na sila ng pagkakataon na masolusyonan at maresolbahan ito bago pa man at habang naghihintay kami ng 20th Congress. Is it also possible na yung impeachment Alam kong court... patapos na ito pag papunta na tayo sa building eh. Pero Wala pa, sir. wala pa Mamaya. tayo. Mamaya po. Huwag kang magalala, hindi tayo abot dun sa pangilan? Hindi ko na alam. Sir, possible po ba na yung impeachment court ng 20th Congress, piliin nila na, okay, magantay na lang tayo forever until isubmit nila yung mga hinihingi natin ng mga resolutions? Hindi ko... Again, in the realm of possibilities, everything is possible. A hypothetical question like that is possible, but please don't quote me na mangyayari yun. Lahat naman yan posible, pero hindi ko kayang i-predict kung yan nga ang mangyayari o gagawin. Kung ano man ang sasabihin nila, kung ano man ang mangyayari,
Dadaan sa motion yan at pagbobotohan yan. Hindi ba yan ang palagi kong sinasabi? At least nakita nyo, sa Senado man o sa impeachment court, na lahat yon dadaan sa botohan. Nung una, hindi ba may agam-agam kayo? So pwede bang pagbotohan na hindi sumunod sa saligang batas? Wala namang ganung boto, hindi ba? Pero anumang motion, anumang kahilingan at kagustuhan, pagbobotohan. Kahit na nung sa kaso na sa sitwasyon ni Senator Risa, nag-move, hindi ba, para sumumpa ang impeachment court judges, si Senator Pimentel. Tumayo si Senator Ontiveros, hindi pwede pagbotohan to. Nag-move yung minority leader niya, sabi niya, lahat to pinagbobotohan. Lahat to'y dadaan sa botohan. Everything must be settled through a vote because we are a collegial and deliberative body. Sir, may precedent ba yung pag-remand? Kasi yung sinasabi ni Senator Risa Capon, it's never found in the rules, wala yung ganyan, walang wording na return. Pero may Pang-apat na impeachment complaint lamang ito na natuloy sa Senado. Hindi ganun kayaman ang President's kaugnay nito. But Senator Ontiveros should remember that the impeachment court is sui generis. We are a class of its own. The impeachment court is a class of its own. Ika nga din ni Justice Ascuna, makabago man, kakaiba man, hindi bawal o illegal dahil sa kapangyarihan ng Senado to try and decide all impeachment cases. Na hindi ba nagawa pa noon, ibig sabihin bawal at mali. De kung ano yung buhay ng mga primitibong tao, yung pa rin ang buhay natin ngayon dahil walang bagong pwedeng gawin o magawa. Ngayon kung sa pananaw at palagay niya ay illegal yan, ginagalang ko ang kanyang karapatan na questionin ito sa Korte Suprema. At anumang kautusan ng Korte Suprema bilang abogado, ako'y tatalima doon. Sir, yung bang naging result ng botohan kagabi, preview na ba yun ng posibleng maging botohan pagdating doon sa impeachment case? Hindi ako nakahandang sabihin yun. Dahil ang pinagbotohan namin ay yung motion lamang ni Senator Cayetano at hindi tungkol, Senator Cayetano Alan, dalawa nga pala, at hindi yung kung guilty or not guilty, kung may ginawa bang mali o wala ang nasasakdal. Malayo at hindi pa tayo daarting doon. Sir? Yung nasettle daw kagabi, hindi lang yung motion ni Senator Alas. Pero yung botohan sa Senate leadership in the 20th Congress. Hindi ko rin nakikita yon dahil yung bumoto laban at pabor sa motion kahapon ay mega graduate at hindi naman naabot ng 20th Congress. So, tumawid sa magkabilang panig ng motion yon. So, hindi ko rin nakikitang hindi ko rin nakikitang sumasalamin yon sa magiging botohan sa pagpili ng Senate President. So, sir, ang sitwasyon ngayon, nandun yung uncertainty kung magkakaroon pa ng impeachment. Sino? Ulitin ko. Yung bulag, mas madaling makakita sa nagbubulag-bulagan. Nag-issue na kami ng summons, inihintay namin kung may duda po sa talinlangan. Wala na siguro ako masasabi para pawiin yung duda at pag-aalang-alang na yun. Kailangan na lamang niyang gawin ay intent. Sa lahat ng ingay, sa lahat ng panahon na ginugol, kaugnay sa isyong ito, tumalima at ginawa naman namin kung ano yung sinabi namin gagawin namin. Na ang talaman ng ilang araw o ilang oras sa dulo, wala namang epektong masama sa magkabilang panig ng impeachment process na ito. Walang nasaktan, walang nabenepisyohan. Siguro ko magandang pamantayan kung patas nga ba, kung tumatalima nga ba sa hustisya ang gawain ng isang korte, partikular ang impeachment court, ay kung ang magkabilang panig ay may rason para sumaya, may rason para malungkot. Hindi yung isang panig lang yung palaging masaya o malungkot. Ganyan naman kasi talaga ang paglilitis. Kung sino ang tama, kung ano ang tama sa aming pananaw at legal, yon ang dapat katigan ng korte. Sino man ang mapaboran, sino man ang masaktan o matamaan. Someone was raising his... Yes, sir. Sir, susugan ko lang yun, sir. With the recent development sa impeachment trial, kayo as a presiding officer, masaya ba kayo doon sa naging resulta dito sa opening salvo na ito? Confident ba kayo na if ever questionin ito, yung legality nito ay tatayo at kayang panindigan ng impeachment court?
Una, hindi ako masaya dahil hindi pala ako pwedeng mag-bathroom break dahil hindi pala pwedeng umupo ang pro tem. Wala nga palang pro tem sa impeachment court. Wag naman diaper, grabe ka naman. Pwede namang mag-suspend lang sandali. Hindi ako masaya o malungkot para sa akin. Nagawa namin yung aming trabaho ng matiwasay, maayos at susog sang-ayon sa proseso. Bagaman mataas ang emosyon, nalampasan pa rin namin yon. Tulad ng mga nagdaang mga issue na nalampasan din naman ng Senado na mataas din ang emosyon. Umaasa ko na magpapatuloy yon. Bagaman magkakaiba kami ng pananaw, bagaman hindi kami nagkakasundo sa marami o sa ilan o sa isang bagay, lahat yun ay napag-uusapan at sa dulo, pinagbobotohan. Natuwa din ako dahil ginalang ng bawat miyembro ang posisyon ng kada miyembro din, bagaman kabaliktaran yun ng kanyang paniniwala mula sa dibdib niya at kaibuturan ng kanyang puso. Ginalang pa rin yan. Ika nga ni Voltaire, hindi ba? I may not agree with what you are saying, but I will always defend to the death. You're right to say it. SP, kasama kayo doon sa tatawid sa 20th Congress. Kapag tawid po dito, kabilang ba kayo doon sa magpupush talaga para i-prioritize itong pagdinig na ito ng impeachment trial? And then, mayroon ba tayong tinitingnan na timetable po pagdating dito? Thank you. Ang nasa isip ko, subject to the approval of the court, hindi ba kung maalala nyo sa pag-uusap natin nun, para magawa pa rin ng Senado ang kanyang trabaho, mas pipiliin ko kung ako lamang, saga ng akin, pero subject to confirmation by the court in the 20th Congress, na umaga ang impeachment trial mula alas 8, wag na kayo magreklamo, sasabihin ko na nga, hanggang alas 2 o alas 3, para mas mahaba yung oras na magsama-sama tayo dito. Tapos, alas 3, sesyon ng Senado. Totoo din. Thank you. Hindi, sinasabi ko lang, kung ako ang tatanungin, para magawa pa rin namin yung trabaho namin. Tandaan nyo, nagsisimula pa lamang ang kongreso nito. So, yung mga bill ay kailangan dinggin sa komite bago makarating sa plenaryo. Sa totoo lang, mas importante ang komite sa mga unang linggo at buwan ng Senado dahil wala namang makakarating sa plenaryo kung walang komite na nagpa-function. Pero hindi naman pwede na hindi kami pumukpok ng martilyo o ng gavel para i-convene ang sesyon. So sa hapon, habang nagsesesyon, i-authorize namin ng mga komite na magkaroon ng pagdinig para may ma-churn out, may mailabas ng mga resolusyon at panukalang batas ang mga komite na pwedeng pag-usapan sa plenaryo. SP, sorry nasa talaga from my part. Masagot lahat ng summons. Promise ha. Apo. Sir, masagot lahat ng summons ng process tsaka ng defense on June 26. Tapos mabigay yung attestation. Pwede kayong mag-trial o hindi? O hihintayin talaga yung reso from the 20th? Dalawa yung hiniling. Wala talaga na trial. Hindi lang, nagustuhan niyo ba yung suot nilang mga robe kahapon? 3 araw na paglilitis. Sa totoo lang ha, simula pa lang, tapos na agad eh. Magno-notice pa lang kami. Hindi kami sigurado kung tatalima sila sa mga period na yon. Halimbawa, sorry, nag-practice kasi ko noon eh. Receipt controls when the 10-day period will start. So, hindi naman porkit ngayon pinadala, ngayon di matatanggap. So, magbibilang na uli kayo. Hindi, pati yung reply ng prosecutors. Pati yung pagpapadala niya, paano pag pinadala sa post office na ginagawa minsan ng mga litigant yon? It is the date of mailing that controls. So, kailangan naming intayin yun na mangyari at dumating. So, hindi namin, tas pag dumating man yun, bago kami mag-conduct ng trial, kailangan ngayon kami magbigay ng notice. Siyempre, may sapat ng panahon dapat para mabigyan sila ng impormasyon kung kailan nga ba ang paglilitis. Yung pa lamang nga eh, ubus na.
Kaya nga, mulat-mula, ang sabi ko, hanggang summons lang ang pwede naming i-issue. At yung trial mismo, sa 20th na yan. Ayaw nyo lang maniwala kasi sa akin noon. Eh. Sinabi ko noon, ngayon naniniwala ka na. Nananampalataya ka na. SP, sabi niyo kasaysayan lang yung pwede mag-gusto. Do you think history will be kind to you at the 90th Congress? Again, pag sinabi kong kasaysayan lang ang pwede, ano na? Kaya nga kasaysayan ang pwede makapagpasa, hindi ako eh. Tatanungin mo naman ako ngayon. Again, I say that history should be the judge of all of our actions because history will have the benefit, because the future will have the benefit of hindsight. Mas malawak na ang pananaw. Ano mang bagay na tiningnan mo ng malapitan, ano mang bagay yan, kahit text ng telepono mo, hindi mo makikita at mababasa na maliwanag, hindi ba? Bigyan mo ng konting distansya, medyo mas maliwanag-liwanag mo na makikita. That for me is hindsight. That for me is history. And I think that would be a better judge than all of us who are living at this time with our own prejudices, with our own biases, with our own political colors that we're carrying.